Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Glenn Chong, isang abogado, certified public accountant at dating mambabatas. Mula nang natapos po yung termino ko noong 2010, hindi ko po inakala na tatalunin ako ng kalaban ko because I did my best to serve my people. In short, nakatanggap po ako ng ebidensya ng dayaan. And over the course of 14 years, marami po ako mga ebidensyang nakalap sa lahat ng nagdaang 5 election cycles. Apat na election cycles. 14 na taon na po akong lumalaban para maging malinis po ang ating halalan. I stand and advocated for honest, credible, and transparent elections na hindi nyo man lang alam. Hindi nyo alam na may isang taong lumalaban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino para maging malinis po ang ating halalan. Over that 14 years, I suffered a lot. A lot of injustices along the way. Maraming ding pagkakataon na gusto kong bumitiw. But, nung una akala ko, ito'y akin lang. Gusto ko lang gumanti sa Smartmatic at sa Comelec. But, along that 14 years, maraming nangyari sa buhay ko. I wanted to quit, pero hindi nangyayari yon. So, ngayon, papalapit na po yung eleksyon natin. This never happened in 14 years, but ngayon lang. Meron po akong Facebook account, Glenn Chong din. Over 14 years, I gathered 330,000 active, very active followers. Pinaghirapan ko po yun. Pero suddenly, on March 17, nitong taon na to, sinuspend po ako ng Facebook for 180 days. Mind you, mga kababayan, 180 days, that is before the elections and after the elections. So malinaw po yung mensahe sa akin. Ayaw nila akong magsalita tungkol sa dayaan sa halalan. And take for example, sa Atty. Respicio. Ano bang ginawa nila? Matapos nagpahayag ng kanyang opinion sa Atty. Respicio, Harold Respicio, anong ginawa nila? Kinasuhan ng cyber libel, pinapatanggal yung lisensya na. By the way, magkapareho kami, certified public accountant and lawyer. So, pinapatanggal yung mga lisensya na bilang abogado at certified public accountant. At I don't know kung tinuluyan nilang i-disqualify as a candidate, vice mayor sa kanyang bayan. They can do that. They did that to him. Pero mind you, mga kababayan, 14 na taon na po akong lumalaban, tooth and nail sa Smartmatic at Comelec. Pero hindi nila ako kinakasuhan. Hindi nila kaya akong kasuhan. And I'm sure of that. Dahil may hawak akong ebidensya. I'll show this to you, mga kababayan. Ito yun. Ito yung binitbit ko sa TRICOM hearing. Dahil pilit nila akong binabrand as fake news. Fake news si Glenn Chong, fake news yung electoral fraud. Mind you, mga kababayan, hindi fake news ang electoral fraud. It's real talk. Kaya po ako gumawa ng video na to para ipakita po sa inyo itong mga ebidensya na to na handa ko ipakita sa TRICOM o sa kanupang komite ng Kongreso kung gusto po nila akong magsalita. But since malapit na po yung eleksyon at wala nang oportunidad, ginawa ko po ito yung video. But before I start, na ipapakita itong mga ebidensya na to sa inyo, let me show you or let me share to you something na nangyari sa buhay ko. Kasi akala ko lang, itong advocacy na to is gawa-gawa ko lang. Akala ko, paghiganti ko lang. But it's more than that. So, I'll share you something about personal kong buhay. Noong February 7, itong taon na to, natandaan ko, I was so happy ng hapon na yun. Ang kausap ko sa telepono si Maharlika. Si Ate Claire. Nagtatawanan kami. Sinabi niya sa akin, nasa France ako. Pero inimbitan niya ako actually na pumuntang France. Hindi ako pumunta. Little did I know, something's going to happen. Nung naibaba ko yung telepono, another call came in. It was an emergency call. My father lay dying in the hospital bed. My father was suffering from complicated pneumonia, complicated urinary tract infection, double pneumonia, hypokalemia, and is also diabetic. Nakita ko yung tatay ko, ini-intubate na siya because he could not breathe. Yung kapatid ko is a nurse and a civil engineer. Siya yung nandun sa ospital, doon sa amin, sa Biliran. Dinala yung tatay ko sa Biliran Provincial Hospital dahil nag-blue na siya. Hindi siya makakahinga. And sabi ng kapatid ko, Dad is gravely ill. Dad is in very critical condition. Maghanap ka ng helicopter, ilipad natin yung tatay natin sa Cebu.
because we were looking for available ICU. Walang available doon sa hospital namin. It's just a provincial hospital. So alam nyo, umiiyak ako sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Umiiyak ako sa Kanya, sabi ko sa Kanya, kapalit ng 14 na taon na pagdusa ko dito sa misyon na to, nalinisin namin yung eleksyon namin, hinihingi ko po sa inyo ang buhay ng tatay ko. Paulit-ulit kong sinabi yun, umiiyak ako sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Sabi ko sa Kanya, kapalit ng 14 na taon, nagdusa ako dito, sa isyu na to. Nagdusa ako, dumaan ako ng maraming injustice sa buhay, tiniis ko. Hinihingi ko po sa inyo kapalit ang buhay ng tatay ko. Then, a few hours later, tumawag yung an hour later, tumawag yung kapatid ko. Sabi niya, may available na ICU sa Ormoc Sugarcane Planters, Farmers Medical Center sa Ormoc City. So, dinala yung tatay ko. Nagdala sila ng 2 nurse kasi kailangan siyang i-portable ventilator. My dad was dying. But after 3 days sa ICU, I was there. In the morning until gabi, I was there to care for my dad. Yung kapatid ko mo pumunta sa hospital sa umaga, tapos bumabalik sa amin sa Biliran. She drives for 2 hours back and forth. Ako, nandun ako the whole day with my mom, my auntie, and my relatives. After 3 days sa ICU, my dad survived. So yun mga kababayan, alam ko na itong issue ng dayaan, hindi to akin. Hindi to akin. Sa Diyos to. You really think I will survive 14 years fighting? Wala naman akong political power. Wala akong political power. I was nobody when I stepped down as congressman. Wala naman akong political power. Wala akong resources to fight them. Samantalang si Smartmatic was earning $300, $400 million every elections. And then si Comelec, billion ang pera. They have all the money, they have all the resources to fight me. Wala akong ganun. Wala akong political power. Yet I survived. At hindi nila ako napakulong. The last time, mga kababayan, na may chairman ng Comelec na gusto akong ipakulong, in less than 2 weeks, nalimutan niyang huminga. At abo na po siya ngayon. George Garcia. Hindi mahirap i-research kung sino niyang chairman ng Comelec na yan. Nandyan sa inyo. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. Lumabas siya pagkatapos ng COVID restrictions. Pinipilit niyang paipirmahan ng mga komisyoner ninyo para kasuhan ako. In less than 2 weeks, nalimutan nga niyang huminga at abo na siya ngayon. So that's a lesson for you to learn. Mga kababayan, shinare ko to sa inyo because gusto kong ipakita sa inyo, hindi ito akin. That's God's mandate. Hindi na po makatuwiran na dadayain ang ating taong bayan sa kanilang boto, sa kanilang karapatan, and their future. So pag-usapan natin to ngayon, dahil eleksyon, pilit nila akong patahimikin, gugulatin, tatakutin, but my God is firmer and stronger than you are. You are mere mortals, George Garcia, and your minions. So mga kababayan, pag-usapan natin to para mapigilan natin tong napipintong dayaan na naman sa ating halanan once and for all. So, nung inimbita po ako ng Tricom, yes. Actually, wala naman po ako natanggap na invitation at wala din po akong sumpi na natanggap. Pero pinapalabas ng media, ng mainstream media na may sumpi na ako. Wala pa akong sumpina na natanggap. In fact, nung umupo po ako doon, walang sumpina sinerve sa akin. In effect, hindi nga ako invited eh. Nung pumunta ako doon eh. Nandun ang Comelec. Alam nyo, pag nasa harap ko ang Comelec, almost nasa harap ko ang Comelec sa Tricom hearing na yun, nilatag ko tong 6 na USB sa harap ko. Ito yun. Ito yung mga ebidensya ko. Nilatag ko to sa harap ko, plus my notes. By the way, itong mga ebidensya na to, bit-bit ko to. Kitang-kita to ng Comelec. Na bit-bit ko to. That's 14 years of hard evidence ng dayaan
ng ating halalan. At hindi naman madadaya yung halalan natin kung hindi kakonsyabo yung COMELEC eh. So simulan natin to mga kababayan noong 2010. By the way, itong papakita ko sa 2010, you can relate this dun sa sinabi ni Atty. Respicio. Tama yung sinabi niya. Ito yung patunay. Pag-usapan natin to mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. Tatlong klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo na itong clustered precinct 7805002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinutdown po o niligpit ang makinang ito ng alas 8:39 ng gabi ng araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8:39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinutdown po yung PCOS na to. Pero maninaw po sa record ng PCOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP7805002, ng alas 11:23 ng gabi ng araw ng halalan mula sa IP address 10.12.3.143. So, itong transmission na to nangyari 2 oras at 44 na minuto matapos sinutdown at niligpit yung makina. Ang malaking tanong, sino ang nagpadala ng electronic transmission na ito? So, ito po yung ebidensya. I'm referring to the audit log na nasa gitna. 3 audit log po ito. 3 presinto. Pero itong presinto na 7805002, ito yung gitna. Ang audit log, ito po yung record ng makina, ng voting machine, kung ano po yung mga transaksyon na nangyari or events na nangyari sa loob ng makina sa araw ng halalan or before and after, including sa araw ng halalan. So, pag binasa po ninyo ito, magbabasa po kayo mula sa taas, pababa. That's how you read it. Mula sa number 1 hanggang sa end ng number na ito. So, I'm referring you to the middle part audit log ng precinct 7805002. Ito yung makinang hindi nakapag-transmit pero may natanggap na electronic transmission mula sa makinang iyan. Okay, makikita po ninyo sa pangalawang page, nandyan po sa event 407, nag-generate na po siya ng EML results file. Ito po yung resulta ng halalan. Tapos sinabi, sa 408, walang BEI keys para pirmahan yung resulta. Mahalaga po ito. Mamaya pag-usapan natin yan. No BEI keys with which to sign results. Wala pong safeguard ang electronic transmission. So, nag-attempt po itong makina na to na mag-transmit. Kaya makikita ninyo, unsuccessful transmission, a series of unsuccessful transmission sa 3 servers. Ayan, yung mga yellow na yan. Unsuccessful transmissions. Hanggang dumating po tayo sa dulo. Event number 442, sabi niya, finished transmitting results. 0 successful transmissions for 3 servers. Malinaw ang sabi ng makina. Wala po akong na-transmit sa kahit isa sa 3 server. Ito po yung server na nasa munisipyo, server ng COMELEC at transparency server. Wala po siyang na-transmit. 0 successful transmission for 3 servers. Kaya po, printing 1 copy of audit log sa dulo, then Monday, May 10, 2010, 20:38 ng gabi, sinara at niligpit ang makinang ito. Samantala, nakita po namin doon sa server sa munisipyo. Ito po yung print log. Ito po yung record din ng lahat na nangyari doon sa server sa munisipyo. Ito po yung MBOC or Municipal Board of Canvassers. May laptop po doon. Sa ating mga kandidato, alamin nyo po ito. So, meron pong server doon. It's a laptop. Ito, pinapahirapan talaga tayo. Ang pagbasa nito ay hindi sa taas, kundi sa baba, papunta sa taas.
ito'y opposite doon sa audit log. Sa audit log, ang pagbasa mula event 1 hanggang last event. Ito, pag binasa mo, last event to event 1. So, unahin mong basahin yung number 13 bago ka umabot sa number 1. So, baligtad ito. Mukhang sinadya para mahirapan tayong mag-audit. So, ito yung print log ng Municipal Board of Canvasser ng presintong yun, 7805002. So, ang number nito ay 7805000. So, kaya makikita po natin yan dito. So, ito yung last na mahalagang pahina ng print log na to. Ulitin natin, ito yung audit log ng Clustered Precinct 7805002. Ito yung makina doon sa presinto, sa Barangay Bacolod, Municipality of Culaba, Biliran, Province of Biliran. Ito yung probinsya ko. Tapos, ayan, sa event 442, sinabi niya, finished transmitting results, 0 successful transmissions for 3 servers. Wala po akong na-transmit kahit isa. And then, sinara na po ang makina ng araw ng halalan, alas 8:39 ng gabi. Wala na pong makina doon, niligpit na po. Pero may natanggap ang munisipyo mula sa Precinct 7805002. Malinaw naman yan sa araw. Ayan, 7805002. Doon sa munisipyo, sa laptop doon, nakalagay, natanggap niya ang PICOS connection attempt mula sa IP address 10.12.3.143. Anong oras? 11:23:23 ng gabi. That is 2 hours and 44 minutes matapos pinak up yung makina, sinut down yung makina, wala nang natira doon sa presinto, may nag-transmit. Ang tanong, sino ang nagpadala ng resulta na yan? Mind you, mga kababayan, ang mga ebidensyang pinakita po sa inyo, pinakita ko po sa inyo ngayon, ay pirmado ng election officer ng COMELEC. Andyan po, pirmado po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Galing po sa kanila yan. If you remember, nakita nyo yung pirma niyan? Okay. Ayan. So, balikan ko lang yung mga ebidensya. O, ayan, pirmado. Yung mga audit logs, pirmado. Yung print logs pirmado ng kanilang election officer, hindi po gawa-gawa ko yan. At hindi ko ninakaw yan. Binigay nila yan sa akin. So, ito ngayon ang sinabi ni Attorney Respicio. Kapag nakakonect ang makina doon sa internet, pwede mong i-hijack yung makina, pwede mong pasukin, pwede mong baguhin yung resulta. Pero hindi sinabi ni Attorney Respicio na dapat alam mo kung ano yung clustered precinct number at dapat alam mo kung ano yung IP address ng makinang iyan. Mapapasok mo lang ang makina kung alam mo yung IP address at alam mo yung clustered precinct number. Ang ibig sabihin, mahirap i-hack ang makina ng mga outsider. Ang pwedeng mag-hack lamang ay insider mula sa COMELEC at yung election provider dahil silang may alam kung ano yung password at ano yung IP address. Kapag alam mo yung password at IP address, mapapasok mo yung makina when it's connected to the internet, whether at the beginning of election or at the end of election. So, ito yung dalawang mahalaga. You know the password, you know the IP address. Mapapasok mo yan. So, kung outsider, mahirap po kasi wala silang password, wala silang IP address. Magagawa lang ang dayaan kung kakontsabo mo ang COMELEC at ang election provider. Dahil alam nila ang password at alam nila ang IP address. So ito yung patunay na pwede mong hijackin yung transmission. Pwede mong hijackin yung resulta. Now, punta na tayo sa pangalawang anomalya ng transmission. Actually, hindi po ito magkaiba. They are almost the same. Ito naman. Clustered Precinct 7805006. 02 yung kanina. 06 ito. Ibig sabihin, ibang makina ito, pero galing sa parehong munisipyo. Culaba, Biliran. Itong presinto na to, nag-transmit 1:55 ng umaga. Kinabukasan, May 11, 2010. Kasi ang halalan ng 2010, May 10. So, nag-transmit po ito 1:55:36 ng umaga kinabukasan ng halalan, after the halalan.
Yung IP address ay 10.15.2.121. Tapos, niligpit yung makina 3:13 ng umaga. O, alas 3:13 ng umaga. Same morning, sinutdown po ito, niligpit. Ang problema, doon sa munisipyo, may natanggap na pangalawang resulta mula sa nasabing presinto, 7805006 at 3:41 in the morning of May 11, 2010 mula sa IP address 10.15.3.43. Ito ay 28 minutes and 45 seconds matapos sinutdown ang PICOS, matapos niligpit ang makina. Ang tanong, sino nagpadala ng resulta na to? O kung wala ng makina doon sa presinto, sino nagpapadala ng resulta doon sa munisipyo? Pangalawang resulta. Ayan, magkaiba ang kanilang IP address. At hindi lang po itong presinto na to. Meron ding precinct 7805011, 7805012, and 7805018. Pareho ito. May nagpapadala ng pangalawang resulta matapos mailigpit yung makina doon sa presinto. Ang tanong, sinong nagpapadala ng mga resulta na yon? Again, if the machine is connected to the internet, you can access the machine kapag alam mo ang password at ang IP address. So ito yung hindi nalinaw ni Atty. Respicio. Kailangan malaman mo yung password at IP address at sinong magpo-provide nun? Ang COMELEC lamang at ang election provider. Hindi mangyayari na pwede mong i-hijack ang eleksyon na hindi kakonsabo ang dalawang ito. So ito yung pangalawang klase ng transmission anomaly na nadiskubre namin sa biliran noong 2010. Pangatlong, ito muna, yung document. So ito yung galing sa audit log. Ito yung audit log ng presinto na to. Ito naman yung print log doon sa munisipyo, yung laptop. Kasi dapat magkaakibat yung dalawa na yan eh. So, sabi dito, ito yung last na vote cast, 405. Last ballot cast is ballot number 405. Tapos biglang nag-restart ang PICOS. Tapos, pagkatapos, successful retransmission na. Wala ngang record na may original transmission. Ito yung malaking question dito sa makinang ito. Last ballot cast was number 405. Tapos biglang nag-restart yung makina. Pagbalik, successful retransmission na without any record of an original transmission attempt. So, ito ang patunay. Ito yung unang resulta na natanggap mula sa Precinct 7805006. Makikita nyo naman po. Bakit nga ba? Magtatanong kayo, bakit merong maraming 7805006? Ito yung patunay, mga kababayan, na yung resulta ay chinap-chap ng Q-server. Yung tinatago na Q-server ng COMELEC. Ito yung malaking patunay na chinap-chap yung resulta. Yung una, President. Then pangalawa, Vice President. Pangatlo, Senators. Pang-apat, Congressman. Pang-lima, Party List. Pang-anim, Governor. Then Vice Governor, Provincial Board, Mayor, Vice Mayor, City Councilor or Municipal Councilor. Chinachap-chap nila yung resulta. Kung chinachap-chap mo yung resulta, nakita mo na bago ma-report doon sa server, sa MBOC, sa Transparency. Kaya nga, merong Q-server eh. Doon dumadaan ang lahat ng resulta bago ma-publish at makita ng taong bayan. So, isa pa yan. So, ito yung patunay. Ito yung dokumento na nagpapatunay na merong Q-server na tinatago ng COMELEC. So, ito na, balik ulit tayo dito sa transmission anomaly. Ito yung first result na na-receive sa presintong ito. Tapos, ito yung pangalawa. Anong sabi? A tally has been processed from device 127.0.0.1. Ito ay yata yung IP address ng Q-server. That returns identical to one previously received for the same poll book and contest has been processed. So ito yung patunay na nakatanggap na siya. Sinabi nga niya may returns identical to the one previously received. So dalawa ang pumasok, hindi natin alam mga kababayan alin dito ang totoo. Bakit? Kasi walang digital signature.
O, wala kasing digital signature. Aabot tayo dyan sa digital signature na yan. Kaya nakakapasok yung mga resultang ito, bogus. Definitely, hindi pareho itong resulta na to. Ang isa nito, bogus. Ang isa, baka totoo. Pero hindi natin alam alin dito ang totoo, alin ang bogus, alin ang peke, alin ang fake news kung si George Garcia ang pagbabasihan natin. So, ito yung pangatlong transmission anomaly. Hindi lang to sa 2010 mga kababayan. Pati sa 2022, nakita po ito ng grupo ni General Rio. Okay, dito tayo sa unang example. Clustered Precinct 7801-009. Lahat ng ito ay mula po sa distrito ko sa Biliran noong 2010. Then pupunta tayo mamaya sa 2013, 2016, 2019. Hanggang makita ninyo ang smoking gun. Okay, so dito sa presinting ito, 7801-009, nag-transmit ang makina sa presinto. Yung makina sa presinto, 11:26 ng gabi. Okay. Natanggap ng laptop sa munisipyo, 11:16 ng gabi. Or 10 minutes ahead. So, hindi pa nga nag-transmit ang makina sa presinto, may natanggap ng resulta sa laptop sa munisipyo. Ito, 7801-009. Specific yan mga kababayan. 11:26 ng gabi, sabi ng makina, nag-transmit ako sa munisipyo, 11:26 ng gabi. Sabi ng munisipyo, natanggap namin yan, alas 11:16 ng gabi, or 10 minutes earlier. Sobrang advance mga kababayan, hindi pa nga nag-transmit yung makina sa presinto, may natanggap na sa munisipyo. So anong ibig sabihin doon? Eto, pangalawa, 7802-005. Sabi ng makina, nag-transmit ako 9:28 ng gabi. Sabi ng munisipyo, oo, natanggap namin yan, 9:19 ng gabi or 9 minutes earlier. Okay. Itong pangalawang presinto, 7805-011. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo, 10:42 ng gabi. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan 10:33 ng gabi or 9 minutes earlier. Itong pang-apat na example, 7807-004. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo at 8:15 ng gabi ng araw ng halalan. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan alas 8:07 ng gabi or 8 minutes earlier. Ito si precinct number 7808-022. Mind you mga kababayan, iba-ibang munisipyo po ito. 01, Municipality of Almeria. 02, Municipality of Biliran. 05, I think is Caibiran or Kabukgayan. 07 is Caibiran. And 08 is Naval, the provincial capital. So, iba-ibang presinto po ito. So, si 7808-022, sabi niya, nag-transmit po ako 11:05 ng gabi. Doon sa munisipyo po ng Naval, Biliran. Ang sabi ng munisipyo ng Naval, Biliran, opo, natanggap po namin 10:54 or 9 minutes bago nagpadala ng resulta yung nasabing PCOS machine. So, mga kababayan, we have 166 core PCOS machines noong 2010 na natanggap po namin sa Biliran. Out of that 166, 147 po ang meron kaming audit log. So, 166 yung makina na pinadala sa amin, 147 nakuha po namin yung audit log or 88%. 8 CCS server, Municipal Board of Canvassers laptops ang pinadala. Yung 8 na yan, nakuha po namin, 100%. So, kaya po, tiningnan po namin yung transmission. Itong pinakita ko po sa inyo ngayon, 5 lang to. Pero, ang record po sa Biliran, lahat ng PCOS na nakatransmit, ang resulta po nila ay late po. Natanggap lahat ito ng munisipyo in advance. So, ito, 5 lang to sa pinakita ko po sa inyo. Actually, ito po yung record ng transmission data ng mga PCOS machine at MBOC laptops. 83 po ang hindi nakapag-transmit. 13 po ang kulang ang audit log.
53 lang po ang nakapag-transmit. Sa 53 na to, mga kababayan, sa 53 na to, ang 52, late lahat ang PCOS nag-transmit, advance lahat ang resultang natanggap ng Municipal Board of Canvassers. Ang time difference, 2 minutes to 131 minutes. Ibig sabihin, merong presinto na nag-transmit late. Natanggap muna ng munisipyo ang kanyang resulta ng halos 2 oras at 10 minuto bago nag-transmit ang makina, 131 minutes. Ang pinakaiksi, 2 minuto. Yung paman, advance pa rin natanggap ng munisipyo ang resulta by 2 minutes to 131 minutes. 52 out of 53. Ganyan. Isa lang ang totoo. Nauna yung PCOS bago natanggap ng munisipyo. So what does it mean? It's a pattern. Ito po yung resulta. Tapos mga kababayan, tapos na po tayo dyan sa transmission anomaly. Meron pang ibang anomalya ang PCOS machine. So ito naman ang pag-uusapan natin ngayon. Yung preloaded CF cards. May laman na po ang mga CF cards nang pinadala po nila ang makina doon sa presinto, at least doon sa presinto ko. Ito po yon. Lingid po sa inyong kaalaman mga kababayan, dalawa po actually ang counter ng makina. Hindi lang po niya binibilang ang boto, binibilang din niya ang balota. So merong nagbibilang ng balota, merong nagbibilang ng boto. So ito yung preloaded CF cards, ito yung patunay. Ang tawag po dun sa tagabilang ng balota ay protective counter. Every time you switch on the machine, sa bawat switch on ng makina, yung pangwalong event, sinasabi niya ilang balota na ang nabilang niya. So yung pangwalo, always, when you switch on the machine, the 8th event will always tell you ilang balota na ang nabilang niya. So, nung tinignan po namin yung record, kasi sabi ko, meron kaming 147 audit logs out of 166 PCOS machines. Ang 145, may laman na po. 4,114 ballots in 145 PCOS. So, tulad ng sinabi ko, binibilang po ng PCOS yung balota. Kapag valid po ang balota, ang protective counter ay nag-a-add ng isa. Kapag rejected, hindi po. Hanggang doon lang. So, ito po yung patunay mga kababayan. Again, audit log po ito. Audit log. At mind you, permado pa rin ng representative ng COMELEC. Actually, ito yung election officer ng munisipyo. Permado po ito. Hindi ko po ito ninakaw, hindi ko po ito inimbento. Galing po ito sa Commission on Elections, galing po mismo sa kanilang makina. So, makikita po ninyo, tulad ng sinabi ko, pag switch on ninyo yung makina, yung pangwalo, may protective counter, eto, yung tatlo, meron ng laman. Meron ng 29, yung isa merong 28, yung isa naman 29. So, eto, tingnan ninyo. Nag-testing and sealing po tayo. Ito, yung nasa kaliwa, ito yung pagsimula ng switch on yung makina. So, meron na po siyang laman na 29, 28, at 29. So, nag-testing and sealing po tayo ng 10. Dito isa 10, isa 10 rin, yung isa 9. So, tingnan po ninyo, nung switch on uli yung PCOS machine sa araw ng halalan. Ayan. O, ito, yung example ha, itong una lang. Okay. Ayan, 29. May laman na po siyang 29, hindi pa man nag-testing and sealing. Tapos, nag-testing and sealing ng 10, so dapat 39 ang total. O yan, 39 bago magsimula ang botohan. So, ang tanong, sinong naglagay ng mga balotang yon sa mga makina bago maghalalan? Sino ang may kustudiya ng mga makina bago ang halalan? Di ba si COMELEC at si Smartmatic? Sinong pwedeng maglagay? Di si COMELEC at si Smartmatic din. So ang mandaraya ay nandun din sa COMELEC at Smartmatic. Ito yung patunay na preloaded yung CF cards. At mind you mga kababayan, hindi nasasagot ng COMELEC ang mga ebidensyang ito mula pa noong 2010 na pinakita ko hanggang ngayon. Ito, dito tayo uli sa digital signature. Ito yung sinabi ko po sa inyo.
kanina, pag-usapan natin yung digital signature. Yung digital signature is a form of security feature ng ating election system para nga po hindi makapasok yung mga hijack results. So, ito. Tingnan ninyo ito mga kababayan. Ayon sa ating batas, Section 19 of Republic Act 9369, the election returns transmitted electronically and digitally signed. Malinaw po yun ha, digitally signed, shall be considered as official election results and shall be used as the basis for the canvassing of votes and the proclamation of a candidate. So ibig sabihin, hindi official election result kapag hindi digitally signed. Kasi dapat dalawa ang requirement, transmitted electronically and digitally signed. So magkaakibat yung dalawa na yan para maging official election results and basis for canvassing of votes and proclamation of candidates. So ang ibig sabihin, kung walang digital signature, hindi ka totoong elected official. So ito, mga kababayan, ito yung batas. Ito yung resolution ng COMELEC. Sa ilalim ng Section 38, Paragraph 6, sa Paragraph C ng COMELEC Resolution 8739, ito po yung general instruction ng 2010 election sa ating mga Board of Election Inspectors, promulgated on 29 December 2009. Ang sabi ng COMELEC, thereafter, the PICO shall automatically count the votes. After all the votes have been counted, the PICO shall immediately display. Require for the digital signature of the members of the BEI. Each member shall insert his I-button security key intended for the digital signature in the I-button security key receptacle. So, ang ibig sabihin po, pagkatapos po mabilang ang mga boto, magre-require ang PICOS ng digital signature ng BEI. Ang I-button, ilalagay mo sa I-button receptacle para yun yung signature key ninyo. However, mga kababayan, ito yung patunay na hindi pwedeng mandaya kung hindi kasabwat ang COMELEC at Smartmatic. Ayan, tinanggal ang probisyon na yan. Binura, tinanggal, nada. At ito ang pinalit. Naggawa ulit ng panibagong resolusyon ang COMELEC. Resolution number 8786, Revised General Instruction. Kailan to? 4 March 2010. 2 buwan, less than 2 months, bago ang halalan. Ito na, Section 40, Paragraphs F, G, and H. Sabi, itagalog ko na lang mga kababayan. Pagkatapos na bilangin ang boto, ay magdi-display ng mensahe ang PICOS. Gusto mo bang pirmahan ng digital signature ang transmission files ng BEI signature key? May oo at hindi options. Sabi ng COMELEC, pindutin mo ang hindi, wag. So ang PICOS ay mag-display. Sigurado ka bang ayaw mong applyan ng digital signature ang resulta? May yes at no option. Sabi ng COMELEC, pindutin mo yung opo. O yes. So, ang ibig sabihin mga kababayan, si COMELEC mismo ang nagpatanggal ng digital signature. Malinaw po dito sa COMELEC resolution na ito. Magtatanong ang PICOS, gusto mo bang lagyan ng digital signature ang transmission file? Ito yung resulta ng BEI signature key. Sabi ng COMELEC, pindutin mo ang hindi. Tapos magtatanong ulit ang COMELEC, ay ang PICOS machine, gusto mo ba, ayaw mo ba talaga? Namimilit pa nga ang PICOS eh. Ayaw mo ba talagang lagyan ng digital signature? Sabi ng COMELEC, sabi mo, oo, ayaw ko nga. O, yan. So, tinanggal yung digital signature. Kaya nga, meron tayong transmission anomaly number 1, transmission anomaly number 2, meron tayong transmission anomaly number 3. Yung mga pinakita ko po sa inyo. Ngayon ko lang natandaan mga kababayan. Kung natandaan nyo yung transmission anomaly number 1, yung sinutdown na yung makina, pero may nagpadala ng resulta. Alam mo ang sabi ng COMELEC election officer, Sir, na-delayed po ang arrival kasi po matraffic po doon sa ere. Ang sagot ko po, bobo ka talaga. Meron bang eroplano mag-a-arrive na wala namang nag-depart doon sa kabila? Oh, may nakita ba kayong eroplano mga kababayan na may arrival sa Ninoy Aquino International Airport tapos wala namang departure sa kahit anong airport? Oh, yun ang nangyari eh. May naglanding, pero walang nag-take off. Ang tanong, saan galing yung eroplano na yun? Oh, nangyayari to dahil nga tinanggal yung digital signature. Ang kailangan mo na lang, password at
IP address, tulad ng sinabi ko kanina. Sinabi ni Atty. Respicio, that's correct. Na for as long as the machine is connected to the internet, it's susceptible to hijacking, it's susceptible to anomalies like yung pinakita ko sa inyo. Pero, hindi sinabi ni Atty. Respicio na kailangan mo ng password at IP address. Sino magbibigay ng password at IP address? It is si Comelec at si Smartmatic. Si Comelec at ang election provider. And that's a challenge to George Garcia. Sagutin mo to. O, sagutin mo to. Kahit pa ikaw pumili ng venue, haharapin kita, George Garcia. Sagutin nyo to kung bakit tinanggal nyo yung digital signature. Utos nyo yan eh. At mga kababayan, hindi lang sa 2010. Pati 2013, ganun din. The same instructions were repeated for the 2013 general instructions, elections. In Section 51, 42 kanina ha, sa 2010. Ngayon, Section 51. Parehong paragraph F, G, and H ng Comelec Resolution 9640. Yan ang patunay. Nakakuntsabo ang Comelec sa Pandaraya. Bakit? Kasi kung walang digital signature, ang kailangan mo, ano na lang, password at IP address. Pero pag may digital signature, kailangan mong kuntsabuhin yung tatlong BEI doon sa presinto. Mahirap yon. So, tinanggal yung digital signature para madaling mapasok yung makina. All you need is the password and the IP address mula sa Comelec, mula sa election provider. At hindi mo na kailangan ang BEI kasi walang digital signature. Anong patunay na wala nga? Eto, mga kababayan, yung kanina. Yung kaninang pinakita ko. Event number 407. Ito yung precinct 7805002. Event number 407. Generating EML results file. Nagge-generate na siya ng results file. Tapos 408, no BEI keys with which to sign results. Yan ang patunay na electronically transmitted lang pero walang digital signature. Therefore, hindi siya official election results. It is not the basis for the canvassing of votes and proclamation of candidates. At sinong mananagot dyan? Si Comelec. George Garcia, sagutin mo to. Magpakalalaki ka at sagutin mo itong mga ebidensya na to. I'm ready to face you anywhere, anytime. So mga kababayan, dito tayo sa 2013 elections. Isa-isahin natin to. Pero hindi ko lahat ipapakita for now. Kasi malalaman din ang kalaban natin. I'll reserve the best for last. Kasi kailangan nilang sagutin ito. So, dito tayo sa 2013, mga kababayan. Ibang animal naman po ito. Sa 2013 elections, ito ang ipapakita ko po sa inyo, yung digital line. Para po sa inyong kaalaman, yung PCOS machine ay kumukuha po ng picture image ng bawat balotang pumasok po sa kanya. O dapat, lahat ng balotang nilunok ng PCOS machine, may picture po yon, may image po yon. So, ito ang title nito, Electronic Dagdag Bawas. Electronic din naman ang pagdagdag at pagbawas ng boto. Ito po yung picture image ng inyong balota nung nilunok ng makina. Nilunok niya yung balota ninyo, may picture po yan. At kung makikita po ninyo, sa third column, meron pong linya na itim. Okay. Itong pinakita ko sa ibabaw, ito yung picture image. Sa baba po niyan, meron po yung summary kung sino ang binoto ninyo according to how the machine read the votes. So, ito po. Dalawa ang binoto ng botante. Makikita nyo naman po sa screen. Dalawa ang binoto ng botante. May mga bilog. Ito po yung digital line. Kung makikita po ninyo, ang digital line ay tumagos po sa ovals nila Ligarda hanggang Pimentel. So, tingnan po ninyo, binoto din sila ng makina. For senators, dalawa binoto ng botante. Sino ba binoto ng botante? Si Binay at si Escudero. Hindi naman binoto ng botante si Ligarda, si Liasos, Maceda, Madrigal, Magsaysay, Montaño, Penson at Pimentel. Pero sa baba, binoto sila ng makina dahil sa digital line na yan. Ayan, ang mga pangalan nila. Ligarda, Liasos, Maceda, Madrigal, Magsaysay, Montaño, Penson, Pimentel. So, dalawa lang ang binoto ng botante. Nagdagdag ng siyam ang PCOS. So, anong tawag doon? Dagdag
Ito naman is another example. Sa local po ito. Itong una, senatorial po ito. Pangalawa, local po. Ito naman, sa baba, ito yung how the votes were appreciated by the machine. Ito, siyam ang binoto ng botante. Pagkakonsehal ito, mga kababayan. Siyam ang binoto ng botante. Malinaw naman po yung mga bilog-bilog dyan. However, lumabas na naman ang digital line sa pangatlong column. So, ang nangyari, binoto niya si Humau-As, Magno, Malingin, Mercado, Patalinghog, at ewan ko kung ano ito, sa Puson. Si Puson binoto naman talaga ng botante. So, siyam ang binoto ng botante. Ang problema, nagdagdag ang makina. Si Humau-As, Magno, Malingin, Mercado, at Patalinghog. So, anong nangyari? Lumagpas. Kasi siyam ang binoto ng botante, nagboto pa rin ng 5. Nagdagdag ng 5 ang PICOS, kaya naging 14. 12 lang ang maximum, kaya ang nangyari, overvotes. So, anong nangyari? Walang binigyan ng boto. So, in that regard, ninullify ng PICOS machine ang 9 valid votes na binoto ng botante dahil nagdagdag ng 5 ang makina. So, ang nangyari, overvotes. So, itong left side, nagdagdag. Itong right side, nagbawas. So, anong tawag doon? Electronic dagdag bawas. So, dahil na-discovery po ito, hindi naman po ako nang discovery. Ang nakadiscovery po nito ay Technical Working Group ng Department of Science and Technology. At inilahad po ito sa hearing noong December 2014. At dahil dito, inatasan ng COMELEC na buksan ang 383 CF cards across the country. So, 383 CF cards or presinto, randomly chosen, isi-select po natin and tingnan po natin kung meron bang digital line. So, ito po yung resulta. Ang total ballot images na in-examine po namin, at nandun po ako, 200,403. Kasi nga pinabubuksan yung 383 CF cards. So, kami actually ang namili doon. Dinaya pa nga kami ng COMELEC eh. Pero, that's another story. Mamaya na, pag sinagot tayo ni George, yan ang isasampal ko sa mukha niya. Dinaya kami ng COMELEC sa pagpili pa lang ha. Pagpili pa lang mga kababayan. Pinapili kami doon sa laptop nila. Ay dahil naman ako CPA, may units din naman ako sa statistics, so alam ko po yun. Pinapili ako ng 10. At pagpili ko ng 10, yung 4, napili ko na raw previously. So, alam ko, hindi 78,000 ang laman ng laptop nila. 78,000 precincts kasi ang nag-operate nung election day noong 2013. So, kung 10 ang pinapili sa'yo, ang 4 naging redundant, ibig sabihin, hindi 78,000 ang laman ng laptop nila. Malamang 1,000 lang. Pinili na nila. Sinilip na nila yun. Dinaya kami. Kaya, hindi na ako pumili sa laptop. Doon ako pumili sa printed list. Kaya nung na-examine, yung 383 CF cards na pinabuksan ng Senado, 200,403 ang ballot images na laman noon. Sa 200,403 na ballot images na in-examine namin, 31,337 ang may digital line. 15.64%. So, ayun na booking ang COMELEC. So, nung nag-testify po ako sa Senado, in-extrapolate ko po yun. Sabi ko, 40,144,207 ballots were cast on election day. Kung 15.64% niyan ay may digital line, 6,278,554 ballots were affected. Ito yung apektado. Mantakin ninyo mga kababayan, mahigit 6 na milyong balota ang may digital line. Alam nyo ba kung anong explanation ng COMELEC at Smartmatic dito? Sabi nila, alikabok po yan. Anong alikabok? Lumabas sa Senate hearing na lumabas din yung digital line sa eleksyon sa Mongolia. Kasi nagkaroon din ng parliamentary election sa Mongolia noong 2013. Nandoon din ang digital line. Anong common denominator ng COMELEC, ng Smartmatic sa Pilipinas at Mongolia? Parehong software ang ginamit nila. Dominion Voting System Software. So, hindi alikabok. Dahil, walang alikabok sa Mongolia. Puro snow doon. Don't tell me, yung snow, hindi na
Don't tell me mga kababayan, hindi ano ba yun? Natunaw yung snow doon sa ilalim ng makina. Samantalang alikabok sa Pilipinas na natili. The common denominator between Mongolia and the Philippines, Dominion voting system software. Kaya itong problema ito, software to. So, mga kababayan, ito yung resulta ng pagsusuri. Ito yung specific example ng mga presinto. Sa Precinct 193, Lapu-Lapu City, mahigit 3,800 balota ang mali-mali ang pagbilang. Sa Precinct number 67, Lapu-Lapu City, 940 votes ang mali-mali ang bilang. So ito yung mga specific example lamang mga kababayan. Ito po yung mga balotang binilang po namin para makita po natin yung digital line kung anong epekto nito. So, noong January 7, 2015, nag-report po si Chairman Brillante sa komite. Ito po yung kopya ng report niya. At iyon po nagpapatunay na meron ng digital line. Nahuli po ang kanilang dayaan. At kung makikita po ninyo, nandyan po ang pangalan ko, number 9. Kasi nga, nandoon ako. Kaya nga, nadiscovery kong dinaya din kami. Kung dadayain kami ng COMELEC sa pagpili pa lang, paano na lang kaya ang totoong balota? Pinapili nga lang kami sa laptop, dinaya na kami ng laptop nila eh. At hindi naman nila madininay, nandyan yung pangalan ko. Sa ibabaw ng pangalan, sa baba ng pangalan ni Dr. Margarita Cuangco. Kasi kami ang magkasama noon. Anyways, mga kababayan, punta tayo sa 2016 elections. 2016 elections naman, I will concentrate doon naman sa ebidensyang si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos ang nagbigay sa akin. Okay. Ito po yung testimony ko sa Senado noong 2018. August 1, 2018 mga kababayan. Merong 459 presinto na nag-transmit na noong 8 May 2016. Ang eleksyon po ay 9 May 2016. So, bispiras pa lang po ng halalan, ay nagtatransmit na po sila ng resulta ng halalan. Ito, transmission anomaly pa rin ito mga kababayan. Balik ulit tayo sa sinabi ni Atty. Respicio at dinadagdagan ko lang kung alam mo ang password at IP address, pwede mong pasukin ang mga makina nila. And this is proof. Ang una actually nagpasabog nito mga kababayan, hindi naman po ako, si Senator Soto III. Nag-deliver po siya ng privilege speech at ito po yung pinakita niyang mga ebidensya doon sa kanyang privilege speech. So ang nangyari, sinumpi na po ang kopya ng DNS server. DNS server is Domain Name System Server. Ano po ba itong Domain Name System Server? Para po itong siyang lookup directory. So, yung makina po sa presinto, hindi po niya alam kung saan po niya ipapadala yung resulta. So, magtatransmit siya sa DNS server at magtatanong siya, saan ko ipapadala yung resulta ko? Sino ba ito? Saan ko ito ipapadala? Si Domain Name System Server, siya yung magpapadala ng IP address. Dito mo ipapadala yan. So, ang nakuha nating ebidensya, yung sa DNS server, Domain Name System, so directory. So, may nagtatanong na kung saan nila ipapadala yung resulta nila isang araw bago ang halalan. So, ang unang nagpalabas nito ay si Senator Soto. So, itong presentation na to, kinumpara ko yung ebidensya ni Senator Soto at ebidensyang binigay ng COMELEC under subpoena. So, ito yon mga kababayan. Itong itim, yan yung kay Senator Soto. Itong puti, yan yung kay COMELEC. Tingnan po ninyo yung example. Perfect match. Match na match talaga sila. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Senator Soto. So, ito naman si mag-asawang Marcos, si Bleeding Mouth, at si ano bang tawag nila sa isa? Si National Problem. Si Bleeding Mouth at si National Problem, silang nagbigay sa akin ng ebidensya na to. Actually, nag-meeting kami sa bahay nila. Sino ba ang matapang sa inyo? 6 kaming technical ha, kasama doon si Hubert Guevara, si Ivan Uy, na nagurgur na rin, si Jeff D, kasama kami doon. So, tinanong kami kung sinong pwedeng mag-testify. Siyempre, ako lang ang matapang. Syempre, ako lang nag-raise hand.
So ako ang nag-testify doon sa Senado at ito yung pinakita ko. Tama ang pinakita ni Senator Soto, perfect match doon sa sinabi ng ASA, data mula sa COMELEC. Yan mga kababayan, example yan. Ito, si client 4918. Ito yung PICOS. PICOS machine to. Nagtatanong na siya sa 0507.ccs.pili2016pinas.net. Ito yung DNS server. Saan ko ito ipapadala? Saan ko ito ipapadala? Ano bang date niyan? May 8, alas 9:17 ng umaga. Yung election May 9, mga kababayan. May 9 pa lang ang eleksyon, ha? Ito, May 8, nagtatanong na, alas 9 ng umaga, saan ko ba ipapadala yung resulta ko? So, yan, na-booking po sila dyan. So, ito, example yan ng speech ni Senator Soto. Ito naman ang sa COMELEC, under subpoena, pre-provide po nila sa Senado. Perfect match po yan. So, may patunay talaga na 459 precincts were already attempting to transmit results one day before the elections. So kung matatandaan po ninyo, nag-testify po ako nito sa Senado. At ang sabi po ng COMELEC, final testing and sealing yan. First and foremost, wala pong attempt to transmit at hindi nagtatransmit ang makina sa testing and sealing. Alam na mga teachers natin yan. Malinaw sa general instruction yan. Walang transmission pag FTS. Final testing and sealing. Pero yung pa rin ang sinagot ng COMELEC. Kung natatandaan nyo mga kababayan, i-review nyo po ninyo yung video na yon. At tinatanong ko, pinaglalaroan ko nga ang COMELEC nag-deliver po siya ng privilege speech at ito po yung pinakita niyang mga ebidensya doon sa kanyang privilege speech. So ang nangyari, sinumpi na po ang kopya ng DNS server. DNS server is Domain Name System Server. Ano po ba itong Domain Name System Server? Para po itong siyang lookup directory. So, yung makina po sa presinto, hindi po niya alam kung saan po niya ipapadala yung resulta. So, magtatransmit siya sa DNS server at magtatanong siya, saan ko ipapadala yung resulta ko? Sino ba ito? Saan ko ito ipapadala? Si Domain Name System Server, siya yung magpapadala ng IP address. Dito mo ipapadala yan. So, ang nakuha nating ebidensya, yung sa DNS server, Domain Name System, so directory. So, may nagtatanong na kung saan nila ipapadala yung resulta nila isang araw bago ang halalan. So, ang unang nagpalabas nito ay si Senator Soto. Final answer, paulit-ulit kong sinabi. Sabi ng COMELEC, yes, it is our final answer. Of course, nahulog sila sa bitag ni Glenn Chong. Paulit-ulit ko at ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung reputation ko. Ito yung rebuttal ko sa COMELEC. Early transmissions are not final testing and sealing. So, ito yung example. May 8, 8:40 ng umaga. Election, May 9 ha? May 9 ang election. May 8, 8:40 ng umaga. Nagtatanong na si client, number 34472. Ito yung si PICOS. Nagtatanong na siya sa 1730.ccs.pili2016.pinas.net. Saan ko ipapadala resulta ko? Ito sa 1730 is the transmission code referring to the municipality of Ragay, Camarines Sur. Si 1730. 1730. So kung ito yung transmission code ng 1730 ng Ragay, so ang mga PICOS niyan ay 1730-001, 002, 003. So, ito, nagtatanong na siya saan ko ipapadala to. Nagtatanong siya sa munisipyo ng Ragay, yung laptop doon. So, sabi ng COMELEC, hindi, final testing and sealing yan. Tulad na ng sinabi ko, walang final testing and sealing, walang transmission sa final testing and sealing. So, syempre, at that time, nagtatrabaho pa ako ng libre. Walang bayad. Kay Bleeding Mouth at kay National Problem. Sila Lisa Marcos to at si Bongbong Marcos. Siyempre, binigay nila sa akin yung audit log, lahat ng Ragay. At ito po yun. So, iniisa-isa ko mula precinct number 1 to precinct number 62. Wala pong makina sa Ragay na nag-testing and sealing on May 8. Lahat po sila ay nag-testing and sealing May 5. So, May 5 ang last
nag-system shutdown ang mga presinto sa Ragay. Ito po yung mga example. May 5 sila lahat nag-testing and sealing. Bakit may nagtatanong ng May 8, 9, 14 ng umaga, saan ko ipapadala yung resulta ko? Doon sa Municipality of Ragay. Wala namang makina naka-switch on. Oh. So, ibig sabihin, may nagmamaniobra ng eleksyon natin. At malinaw na nagsisinungaling ang COMELEC kasi huling-huli sila dito sa ebidensyang to. Walang makina sa Ragay na on o switched on that day. Sino naman ang nagpadala? Di malamang fake or cloned voting machine ang nagpadala nun. So, muli, sa 2016, ipapakita ko ulit sa inyo na wala na namang digital signature. Oh. Kaya nga, yung mga anomalous transmissions nakakapasok dahil wala ngang digital signature. Ang kailangan mo lang IP address at password. At readily available yan kung ang kakunsabo mo ay ang COMELEC at ang election provider. So example, mga kababayan, ito pakita ko sa inyo. Sa 2016. Ito ay audit report, page 55 ng Clustered Precinct 17-10-0007. This is Canacman, Barangay Baras, Camarines Sur, Municipality of Canacman. Polling center, alam ko kung saan yung polling center nito. Mariners Polytechnic College Foundation. Tingnan nyo, mga kababayan. Event number 1538, si chairman ang pumirma. In 1539, si chairman pa rin ang pumirma. Sa 1540, si chairman pa rin ang pumirma. 3 magkahiwalay na BEI digital keys yan. Bakit si chairman lang ang pumipirma? Nasaan yung pangalawa? Yung chairman, tapos meron niyang poll clerk, and then yung pangatlong third member ng BEI. Chairman, Paul, example. Another example. We have audit report, page 60, ng Clustered Precinct 17-20-0018. Ito ay galing sa bayan ng Magaraw, Barangay San Francisco, Magaraw, Camarines Sur. Ang polling center nito ay Bell San Francisco Elementary School. You see, alam na alam pa nga namin kung saan ito nangyari. Ito. Anong sabi ng makina? Sa event number 1689, si chairman ang pumirma. Sa event number 1690, si chairman pa rin ang pumirma. At sa event 1691, si chairman pa rin ang pumirma. Akala ko ba, 3 member magkahiwalay na digital signature? It appears by this document na isa lang ang pumirma para sa 3. So mabilis makunsabo. Isang tao lang ang kailangan mong sabuhin sa halip na 3. Mga kababayan, malinaw naman po ang sinabi ng COMELEC sa kanilang Resolution 10057 or the General Instructions to the BEI ng 2016 elections. 3 digital signature ang ilalagay mo dyan. Number, signature to the election results. A number of signatures, 0 of 3. Tapos tap the I button on the I button receptacle. Poll clerk. Not chairman. Tapos si poll clerk. Number of signatures, 1 of 3. Then BAI member. Ito yung pangatlong member. Number of signatures, 2 of 3. So, ibig sabihin, 3 magkahiwalay na signature ang dapat ilalagay doon sa makina. Ang nangyayari, si chairman lang ang pumipirma. Di wala pa rin kwenta. Wala pa rin kwenta. Sino ba ang mananagot dyan? Wala naman tayong ituturo kundi si COMELEC at ang election provider na si Smartmatic. Now, ito mga pinakita ko po sa inyo, mga kababayan. Baka hindi pa po kayo kumbinsido. Sa mga pinapakita ko po sa inyo. Especially yung mga kritiko ko. Siguro naghahanap kayo ng smoking gun. I will give you the smoking gun. Papakita ko po sa inyo yung smoking gun. Pero hindi po lahat ng smoking guns kasi meron po akong 99 smoking guns. Isa lang po ang ipapakita ko. Kasi i-reserve ko po yung 98 kung sakasakali
magkakaroon ng courage si George Garcia na harapin ako at sagutin itong mga ebidensyang ito. Dahil hinahamon ko po talaga si George Garcia, mga kababayan. Harapin mo ako. Choose your own venue, your own timing, your own audience. Bibigay ko yan sa'yo. Sige, George. Ibibigay ko yan sa'yo. Ikaw pumili ng venue, ikaw pumili ng audience mo, ikaw pumili ng timing. Haharapin kita. Magdala lang ako ng adequate security. At pagkain, ayoko malason. Sige. Haharapin ko kayo. Mga kababayan, ipapakita ko sa inyo, isa lang sa 99 smoking guns na meron ako. Isa lang muna. Kasi i-reserve ko yung 98, saka sakaling ang magkakaroon ng courage si George Garcia na harapin ako. O kahit sino kayong, kahit pa kayong 6 o 7 komisyoner, haharapin ko kayo. At hindi ako takot sa inyo. George, tingnan natin. Nilatag ko tong lahat sa harap ng taong bayan to prove that this is not fake news. Hindi ito fake news. This is real talk. At may ebidensya talaga ng dayaan ninyo. Mga kababayan, hindi mo ba kayo nagtataka na kung si Atty. Rizvicio ay handang kasuhan at kinasuhan, ako hindi. Sa 14 na taon, nadakdak ako ng dakdak tungkol sa dayaan. From the Senate to the Supreme Court. In fact, mga kababayan, finailan ako ni Neni Robredo ng motion to investigate at pinapaisyon ako ng gag order ng Korte Suprema. Inisyuhan ako ng order ng Korte Suprema, mag-file ka ng comment, Glenn Chong. Ito yung final ko. 250 pages, mga kababayan. Ito yung final ko. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Ayan, nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan ng COMELEC at Smartmatic. Hindi po ako inimbestigahan ng Korte Suprema at hindi po ako inisyuhan ng gag order. Kaya malaya po ako nakakapagsalita. And now, we go to the smoking gun. Ito lang yung una, mga kababayan, ha? Smoking gun number 1. Ako po'y nag-serve as technical consultant ni dating Congressman Luis Villafuerte. Magkasabay po kaming congressman noon. Bata pa po kasi ako noon 32 years old lang po ako. I was looking for a father figure there. Kasi hindi ko po alam, kahit abogado po ako. I was looking for a father figure and he was that father figure to me. So kahit wala na po ako, doon, nandun pa siya. Nung nawala na po si Congressman Villafuerte, kinuha po niya ako as technical consultant. So in 2019 elections, nagprotesta po siya. 2019 na po tayo, ha? So noong 2019, nagprotesta po siya. And sa kasamaang palad po ay namatay po siya. Pero nakuha na po yung mga balota niya at naabot na po sa, dumating na po sa House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi ito po yung may jurisdiction kung members po ng House of Representatives. So, HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. So, sa kasamaang palad po, pumanaw po si Congressman Villafuerte, pero yung anak po niya nag-file po ng motion kung pwede po ipagpatuloy po yung pagbukas ng mga balota at bilangin. So, sa makatwid, pinayagan po ng HRET ang kanyang anak. Pinagbayad nga lang ng dagdag na 1 milyon. Understandable kasi COVID time pa yon eh. So, noong December 5 to December 2021. This is a few months before the elections, ha? Ang election noon, May 2022. So, ito, December 2021. Pinabuksan po ng HRET ang 100 ballot boxes mula sa Congressional District ni Congressman Luis Villafuerte. So, binuksan po nila. Ganito ang proseso, mga kababayan. Ganito ang proseso. Yung ballot box, chine-check po muna nila. Kasi may isang metal lock po yan at 5 plastic, self-locking plastic seal. So, kung ito po yung ballot box, chine-check po nila yung metal seal. Nire-record po yan meticulously. Nire-record yung serial number ng metal seal, then yung 5 self-locking plastic seals. Nire-record yan at yung kondisyon.
So, para malaman natin kung na-preserve yung integrity ng balota. So, pagkatapos doon, bubuksan yung ballot box, and then ilalatag doon sa table, may 3 tao bawat committee. Yung isa, representative ni Congressman Villafuerte, siya po yung Protestant. Hindi po protestantihan sa simbahan. Hindi po siya protestante sa simbahan, katoliko, he's a Christian. Protestant kasi siya yung protesta. Ang kabila naman, ang tawag doon, protesti. Protestant, tant, and T. So, si Congressman Villafuerte ang Protestant, si Congressman Bordado, Gabriel Bordado, tao ni Leni Robredo, rhyme, ang protesti. So, merong tao si Congressman Villafuerte, merong tao si Congressman Bordado, at merong tao ang HRET. So, 3 sila. So, pagbukas ng ballot box, ilalatag lahat yung balota. Yung balota. I-check muna. Hindi pa ilalatag. I-check muna kung merong hologram. Yung watermark sa gitna ng balota. Kasi bawat balot, meron niyang hologram sa ibabaw. So, i-check yan, gagamitan ng ultraviolet detector. So, ultraviolet detector kung meron. So, sasantabi yung may watermark at isasantabi yung wala. Kasi meron namang wala na tinanggap talaga ng makina. So, hindi totoong nakaka-detect yung makina ng fake ballots. Kasi in this case, tinanggap yung fake ballots, 696 of them. So, pagkatapos nun, ihihiwalay na ang boto, ang balota na may boto ni Congressman Villafuerte, ang balota na may boto ni Congressman Bordado, and then ang balota na may boto ng other candidates. So, 3 yan. Kasi si Tant, si T, at others. Protestant, protesti, others. So, yung mga ballots, hiwa-hiwalayin yan. Ito, si Congressman Villafuerte, dito yan. Ito naman si Congressman Bordado, dito yan. Ito naman si Rocco. Rocco, tumakbo. Dito yan. Other candidates dyan. Tapos, ang representative ni Protestant, bibilangin niya yung balota na meron kay Congressman Villafuerte. Ganon din dito kay Congressman Bordado and other candidates. Tapos ito namang representative ni Bordado, ganon din ang gagawin. And then yung representative ng HRET, ganon din ang gagawin. In other words, 3 silang nagbibilang. Tapos may report yan. Ang tawag doon mga kababayan, revision report. Okay? Ito yung manual recount, revision report. So ito yung papakita ko sa inyo. Ito po ay isa sa 99 revision reports mula sa House of Representatives Electoral Tribunal in HRET case number 19-015, Villafuerte versus Bordado. So, ito po ay example ng revision report na galing po sa House of Representatives at gusto kong ipakita sa inyo na this is certified true copy. Ayan po certified true copy po yan. So, punta po tayo sa first page. Tulad ng sinabi ko sa inyo, meticulously recorded lahat. So, makikita po ninyo, ayan. COMELEC Metal Seal number 0041481. So, ibig sabihin, nandun ang metal seal sa precinct number 5 na to. Precinct number 5 na to. So, binuksan nila, nandun yung metal seal. Nandun din ba ang plastic seal na 5? Yes, nandun din. Nandyan ang serial number. 0202 743, 02, 02, 742, 744, 741, 740. Tapos, nilagay nila, properly locked and in good condition. Anong ibig sabihin doon, mga kababayan? The integrity of the ballots has been preserved. So, hindi po nagalaw ang mga balota na nasa loob ng ballot box na ito. In particular, kasi nandun yung metal seal, nandun yung 5 COMELEC plastic seal, self-locking seal, ang nilagay, properly locked and in good condition. So, tulad ng sinabi ko, hindi nagalaw ang mga balotang ito. In other words, ito yung actual na balota na pinasok ng mga botante sa araw ng halalan. Punta po tayo sa page 2. Page 2, data from the election returns. Ito na po yung data mula sa election return na print po ng COMELEC and Smartmatic doon sa kanilang makina, vote cheating machine. Oo. So kung makikita po ninyo, nakalagay po, votes for Protestant. Ito po yung si Congressman Villafuerte, 73. Votes for Protesti, 419. O syempre, parang natambakan si Congressman Villafuerte dito.
Tapos votes for other candidates, 155. So pag sinum up mo yan, 73 kay Congressman Villapuerte, 419 kay Bordado, at 155 kay Rocco and other candidates, 647. 647 mga kababayan. Pero kung titingnan mo, valid ballots counted, 683. So mayroong 36 na nawawala. So hindi nagtugma. Diyan pa lang. Ano na siya? Mismatch na siya. Hindi nagtugma yung data mismo mula sa election return. Sa election return ito yung papel na mahaba. Ang lahat ng valid ballots na binilang ng makina ay 683. Pero ang boto na nabilang niya ay 647 lamang. So may difference na 36. So ito yung tanong ko sa COMELEC. Anong sagot niyo? Gusto kong marinig talaga yung sagot niyo. So hanggang dyan lang muna mga kababayan kasi bitag ko to. At least sinasabi ko na kay COMELEC, I'm fair to you. Bitag yan. Sige, sagutin niyo. Alam ko na kung ano yung sasagot niyo eh. So dito tayo sa pangalawang parte ng page 2 mga kababayan. Ito na. Kung murder case pa to, nahuli na talaga ang suspect na may baril na umuusok pa. Yan ang smoking gun. Ulitin ko Pagpasok mo sa silid, may nakabulagta doon. At nakita mo yung suspect na may hawak na baril na umuusok pa. Ito yon. Ito. Sabi ng makina, election return makikita naman po ninyo, data from election return, local position. Ang boto para kay Congressman Villapuerte ay 73. Sabi ng makina, 73. Pero ang balota na nabilang nila ay 391. Ngayon, ayan na. Ayan na ang umuusok na baril na hawak ng suspect. Siyempre ang suspect, di si COMELEC at si Smartmatic. Linawin natin mga kababayan. Ayan. Malinaw yan. At hindi edited yan, Hindi fake news yan. That's real talk. Sabi ng election return, 73 ang boto ni Congressman Villapuerte. Pero ang balotang binilang na physical, where the ballot integrity has been preserved, malinaw yun, nakalak lahat, 391. Akala mo natambakan si Congressman Villapuerte. Ni Bordado, 419. Sabi ng makina ang boto niya. Ay, ang balota, 226 lang pala. Paano na yan ngayon? Dalawang smoking gun na yan. Dalawang baril na yan. Na umuusok pa. Sabi ng makina, malinaw yan, 419 ang boto ni Congressman Bordado. Abay, ang balota, 226 lang. Saan humugot ng boto ang makina? Digital line? Transmission anomaly? Preloaded CF cards, pumili lang kayo. A, B, C. Transmission anomaly? A. B, digital line? 3, preloaded CF cards? Or all of the above, letter D. Correct lahat ng sagot ninyo. Ngayon, eto. Sabi ng kandidat, sabi ng makina, 155 ang other candidates. Yung pala, 61 lang ang balota. Pati ba other candidates, dinaya pa? Malinaw naman yan. Yung documents na yan 73 ang nireport ng makina. 391 pala ang actual na balota na may boto ni Congressman Villapuerte. Ang balotang may boto ni Congressman Bordado ay 226 lang. Dinagdagan ng makina, naging 419. At ito, ilang bang dinagdag at binawas? Ito, mga kababayan, dito tayo sa balota. Ang balota, ang tingnan natin, 391 kay Congressman Villapuerte, 226 lang pala kay Congressman Bordado, 61 lang pala kay other candidates, may 5 stray ballots, 683. Tumugma doon sa balotang ni-report ng makina. Pero hindi tumugma yung boto niya. Di ba? Malinaw. Tumugma yung balota, physical, doon sa ni-report ng makina ang binilang niya na balota. Pero hindi tugma sa boto. Anong ibig sabihin nun? Eto, dito tayo mga kababayan. 391 ang totoong balota na may boto ni Congressman Villapuerte. Pero kinaltasan ng makina at sinabi 73 lang. So ilan ba ang binawas kay Congressman Villapuerte? 318 votes. Mantakin nyo, pinaghirapan yan. Pinaghirapan niyang makuha yung boto na yan.
Tapos mamagikin lang pala ni Comelec at ni Smartmatic. George, where are you? Sagutin mo to. Gusto mo, sampal ko pa to sa mukha mo. Ang kapal pa naman ang mukha mo, George. O yan, sagutin mo yan. 73 lang ang sinabi ng makininyo, gayon pala, 391 ang balota na para sa kanya. Binawas niyo yung 318 votes para sa kanya. At ito pa, sabi ng makina ninyo, 419 ang boto ni Congressman Bordado. Ayun pala ang balota, 226 lang. Ilan ba dinagdag ninyo? 193. O, nagdagdag kayo, nagbawas kayo. O George, anong sasabihin mo rito? Hindi ba pandaraya yan? Ano pa bang tawag nyo dyan? O ito, other candidates. Ganon din. May magic din. Para mabawasan yung boto ni Congressman Villafuerte. Ayan, malinaw na malinaw yan. Gusto mo, kayong 7 komisyoner sa pagsasampalin ko nito? I will do that exactly. If only to make you wake up and correct this injustice. Hindi lang kay Congressman Villafuerte, but lahat ng Pilipino. Malinaw yan. 318 votes binawas nyo kay Congressman Villafuerte. 193 votes, dinagdag nyo kay Congressman Bordado sa presintong ito pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan yung 98 other smoking guns. At hindi ko muna ipapakita yon dahil gusto kong sagutin nyo to. Sagutin nyo ako ng harap-harapan. Hindi yung insidious machination na ipapakita nyo fake news ako. Kaya nga ginawa ko tong video na to para malaman ng sambayan ng Pilipino na merong patunay ng dayaan ninyo at dadayain ninyo itong darating na halalan. Mga kababayan, last page. Ano bang sinabi ng head revisor ng HRET, ng revisor ni Protestant Villafuerte, ni Protesti Bordado, at yung revision report appraiser? 4 yan silang pumirma. We hereby certify that the data written and conclusions reached in this revision report are true and correct. O yan. At pinirmahan pag certified true copy yan. Lahat ng page, tinatakan eh. Mga kababayan, hindi lang ito ang patunay ko na dinadaya ang eleksyon natin. Noong 2012, March yun eh. Natandaan ko, 2012, March yun. Nag-hearing kami sa Senado. Si Chairman Brillantes pa ang chairman ng COMELEC noon eh. Biglang pumasok si Senator Enrile, Senate President po siya. At hinamon kami lahat. Patunayan nyo sa akin ngayon na may nakaupo dahil sa pandaraya. Hindi po ako tinawag kasi dito po ako out of sight po ako ni Senator Coco Pimentel. Siya po yung chairman. And then si Senate President Enrile doon sa dulo. So dito po ako nakaupo. Kaharap ko po si Brillantes. So hindi po, pero iniisa-isa po sila. So si si Governor Manny Piñol, natandaan ko ang pinakita ay yung resulta ng Republika de Colombia. Ang lumabas doon, Republika de Colombia. Ang sagot ni Brillantes, certified true copy ba yan? Eh, siyempre hindi. Tapos dito at Yansa, mayroon siyang pinakita na ebidensya. Tapos sabi ni Brillantes, certified true copy ba yan? Hindi po. So kasi hindi po ako nakita, sumulat po ako. At ang sinulat ko, exactly ito. I am taking up the Senate President's Challenge. Aba, binasa ni Senator Coco Pimentel. The former congressman from Biliran, Mr. Senate President, said he is taking up your challenge. So, ginanyan ako ni Senator Enrile at sinabi, do you mean I won by cheating? O sinagot ko po siya in a way na hindi po siya magalit sa akin. So sabi niya, pagkasabi ko po ng sagot na yon, sabi niya, okay, you go ahead. You answer my question. 30 minutes po akong nagdakdak doon sa COMELEC, mga kababayan. And the record will show that I presented the same evidence na pinakita ko sa inyo ngayon. Yung election transmission anomaly 1, 2, 3,
and preloaded CF cards. Kasi 2010 pa yun eh. 2012 yun, March 2012. So yun yung pinakita kong 4. And surprisingly, hindi nagtanong si Brillantes na certified true copy ba yan? Kasi inunahan ko na, certified true copy po ito. So, nung natapos po ako, for 30 minutes, ako lang po ang nagsasalita. And sinabi po ni Senate President, oh, Comelec, sagutin niyo to. Ang sabi po ng Comelec, ang tanda-tanda ko talaga, sabi niya, Your Honor, can we answer that in executive session? Ayaw nga nilang pag-usapan in public. So sabi ni Senate President Enrile, okay, let's go into executive session. Pag alis ko, si Goyo Larrazabal yung sumagot eh. Tinanong ako ni Goyo, ano ba talaga nangyari? I think Goyo knows me because yung tatay niya, tatay ko, before magkasama tumakbo. Yung tatay niya, governor. Yung tatay ko, lieutenant governor kasi sa province pa lang kami noon eh. So, kwento ko sa kanya, pinakita ko yung ebidensya. Tapos pag daan ko kay Senator Coco, sabi niya, don't go away. I'll listen for you. So, lalabas natin ito lahat ngayon. So, nag-antay po ako sa labas ng 30 minutes. Pagkatapos ng session, lumabas si Senator Coco Pimentel, he grabbed my hand and diretso kami sa elevator. Sumunod yung personal aide kong pinatay ng mga pulis, si Richard Santillan, at isang aide ni Senator Coco Pimentel, sumunod sa elevator. At sabi niya, no, kaming dalawa lang. As soon as the elevator closed, the door closed. Ito ang exactly sinabi niya, putang ina, inamin nila, only fraud can explain your case in Biliran. Armed with that admission, alam ko na dinaya talaga ako nitong mga hinayupak na to. And ito sasabihin ko sa iyo, George, at mga kampon mo sa kadiliman. I will never forgive. Not in this lifetime, not ever. Dahil sa ginawa ninyo. Not now, not in this lifetime, not ever. Hindi ko kayo patatawaran sa ginagawa ninyo. I will keep exposing itong ginagawa ng Comelec. I was armed with that, admission. Ito nga talaga, sinabi niya, nagbura pa nga siya eh. And for 3 hours, nandun ako sa opisina ng Senator Coco Pimentel. In-explain ko kung anong ginawa nila ng Comelec. And, in August 2014, 2 years later, nag-hearing uli kami sa Senado. Si Brillantes pa rin ang chairman. Lumapit sa akin si George Quintanar, member ng Comelec Advisory Council. Doon, sa VIP gallery ng Senate, sa session hall kami nag-hearing. And the camera will prove that. Lumapit siya sa akin at ito sabi niya, he addressed me not as an ordinary citizen, but sabi niya, Congressman, mabuting kaibigan si Boy, si Chairman Brillantes. Huwag mo lang ipahiya. Because ang context kasi noon, mga kababayan, ni-report ko sa Senado na binuksan yung balota sa Nueva Ecija at hindi nagtugma. And then sinabi po ni Brillantes na, pwede po bang malaman namin kung anong presinto yan? At ako naman, siyempre kalaban nila, dinuro ko siya, which is very unparliamentary. I admit that. Pero gusto kong matikman nila na hindi lahat ng Pilipino luluhod sa inyo. Hindi lahat ng kandidato luluhod sa inyo. I will fight back. So dinuro ko siya at sinabi ko siya, ikaw, hindi ko sasabihin sa iyo, madaraya ka eh. So yun yung context na lumapit sa akin si George Quintanar, member ng Comelec Advisory Council. At sinabi niya sa akin, Congressman, mabuting kaibigan si Boy Brillantes. Huwag mo lang ipahiya sa publiko. Gusto mo, mag-set ako ng meeting ninyong dalawa. After that, wala ka ng problema sa Biliran. Ayun, alam ko na naman, yun na yung pangalawang admission eh, na dinadaya nga ninyo yung eleksyon. Ano pa problema ko sa Biliran? Hindi na nga ako tumatakbo eh. At ngayon, kung kakausapin ko yung chairman ng Comelec, anong mangyayari? Wala na akong problema sa Biliran. Mananalo ako. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko ibibenta yung prinsipyo ko. I'll keep fighting until I win. Wala tayong pag-uusapan. At hinanap ko yung executive assistant ni Brillantes at sinabi ko sa kanya, hoy, sabihin mo sa boss mo, huwag ka magpadala ng tao sa akin because hindi niyo ako kukutsaba. Ever. Maglaban na lang tayo. So ito yung katotohanan ng mga kababayan. Now, going forward. In 2022, I executed an affidavit tungkol sa admission ni Lisa Marcos na
Ito mga kababayan, ito yung example ha. Yan yung example ng ballot image na tumatagos yung digital line. At ito yung appreciation sa dulo. Ayan. Ito. Yan. Dito makikita mo kung paano binasa ng makina yung mga boto. Pati yung digital line. Dinadagdag nila. Now, ito yung affidavit ko na sinabi ko mga kababayan na nagkaroon ng pagpupulong si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic na si Roger Peñate Alejandro Martinez sa kasagsagan ng kampanya noong 2022. Hindi na po ako nakakuha ng ebidensya ng 2022, kundi yung grupo ni General Rio. Ano bang sabi ng grupo ni General Rio? Meron pa siyang isang sinabi, hindi nagtugma yung transmission data. Mas naunang natanggap ng transparency server ang mga resulta bago pa man ang mga makina nagpadala ng resulta. Sounds familiar in 2010. Di ba? Election Transmission Anomaly number 3. Balikan niyo po yung presentation ko. Di ba iniisa-isa ko yung 5 presinto kanina? Itong presinto na to nagpadala alas 10:20, natanggap alas 10:10, di ba? So this sound familiar. Sa 2022 ito. Hindi na po ako kumuha ng ebidensya, kundi yung grupo ni General Rio. Pero malinaw ang sinabi nila. Hindi nagtugma yung transmission data mula sa makina at sa transparency server. Mas naunang natanggap ng transparency server ang resulta kaysa pagpadala ng makina, which is similar to identical to transmission anomaly number 3 kanina na pinakita ko, and you can review it. At ngayong 2025, ito na, George. Makinig ka, George. Itong 2025, nagpalabas po ang COMELEC ng COMELEC Resolution 11076, if I correctly remember it, promulgated on October 30, 2024. Last year lang to. Ito yung general instructions for the electoral boards. BEI kasi dati yan, ngayon EBs. So ito yung tanong ko sa COMELEC. Anong sagot niyo? Automated counting machine. Ano ba ito? Automated cheating machine. Automated cheating machine. Pwede mong ilagay para mabasa ng camera yung QR code. Laman ng QR code. At lalabas on the right side kung ang mga pangalan na laman ng QR code. But actually, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, ang QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago? Eh di siya may hawak. Si COMELEC. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po ninyo, hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak nun? Yung lookup table, yung reference table, si COMELEC. At si election provider. Oh. So, pag binerify mo, syempre, naka-hook up yun sa kanilang lookup table. So, ilalabas nila. Makikita mo dito sa right side, kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So, pwede mong i-verify yun, di ba? Papabasa mo. Kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan nating i-verify yan. So, pwede nating i-verify using the camera na nandun sa makina. So, papabasa natin, and then on the right side, lalabas yung mga pangalan. Hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So, paglabas, be-verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung naka-print? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, on January 21, 2025, October, November, December, less than 3 months later, nagpalabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Yan ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. That's the clearest red flag to me. Kasi kung ako yung botante, gusto kong makita
na yung QR code ng resibo ko, tugma doon sa nakaprinta sa resibo ko. Titingnan ko sa screen. Papabasa ko yung QR code sa makina. At titingnan ko kung yung nasa screen, yung ba yung nakaprint. Para alam ko na sigurado ako yung QR code tama. Kasi pwede naman. Iba ang nakaprint, iba ang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na mabe-verify ngayon. George, anong sasabihin mo? Anong isasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang bilyon? Or hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin? That's mindless wastefulness. Parang nagtatapon lang kayo ng pera ng taong bayan na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung machine. Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ng QR code? Hindi naman lang namin mabe-verify. Bakit kayo nagbayad doon sa software na merong feature na ganyan pero hindi naman pala natin gagamitin? Again, mga kababayan, balik tayo. Tatanungin ka, BEI, ng makina kung maglalagay ka ng digital signature. Sabi ng COMELEC, huwag mong pirmahan. Tapos magtatanong, sigurado ka bang ayaw mong pirmahan ng digital signature ang election result? Sabi ng COMELEC, press opo, ayaw kong pirmahan. Walang pinagkaiba ito ngayon. Originally, nandyan. Remember 2010? Yung resolution na unang pinakita ko sa inyo, you can review this video. Nandoon yun. I button, receptacle key. Ito ngayon, verify mo yung QR code. Tapos pagkatapos, binago, tinanggal. Ang resulta, transmission anomaly number 1, number 2, number 3, preloaded CF cards in 2010. Ito na naman tayo ngayon. Kunyari, ginawa ninyo yan, tapos binago na naman para hindi namin ma-verify. Kaya ito mga kababayan, the purpose of this video is ipagkalat natin to para malaman ng ating mga kababayan na ginagago tayo ng COMELEC and of course, the election provider dito sa election natin. Nagbayad tayo ng feature na hindi naman pala gagamitin. Bakit? Dahil yung feature na yan, pag ginamit natin, sigurado tayong hindi tayo madadaya. Ito ang igigiit natin ngayon sa COMELEC, mga kababayan. Ito ang igigiit natin sa kanila ngayon. Ibalik nyo yung feature na yan na binayaran namin ng buwis namin. Hindi pera nyo yan. Pera namin yan. Ibalik nyo yung feature na yan, babasahin namin, titingnan namin kung nakaprinta sa election, sa resibo namin, yun ang laman actually ng QR code. At gusto naming bilangin ang boto na nandun sa QR code para hindi makapandaya ang makina ninyo. Kasi mga kababayan, pag binilang natin, at tulad na ng sinabi ko, there is an app na pwede nating basahin. Wag na natin gamitin yung makina nila, yung camera nila. Gamitin natin yung app na to para mabasa natin yung QR code kung yun ba ang laman ng resibo natin. Tapos, at a rate of 800 QR codes per hour, mabibilang natin yung mga boto. So kung mabilang natin ang boto using the QR code, hindi makakapandaya yung makina nila. Kahit anong gagawin nila, mabubuking at mabubuking sila. Remember the revision report of Congressman Villafuerte? Nakalusot dahil wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita. Lahat ng daya nandun sa makina or sa transmission. Anong kapanapanalo natin sa sistemang ito, mga kababayan? Kaya igiit natin sa COMELEC ngayon yung QR code na binayaran natin, yung feature na yan, ibalik nyo, be-verify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. Kaya kung pinakita sa inyo to, dahil alam kong hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At pinapakita ko sa iyo, George, magpakalalaki ka, harapin mo ako, sagutin mo ako, magdebate tayo. Sige, ikaw na pinapapili ko ng venue, ikaw na pinapapili ko ng time, o sino pang audience mo, pupuntahan kita. At huwag mo akong takot-takutin. And don't use your insidious machinations sa akin
na you label me as fake news, pinapatanggal nyo yung Facebook account ko na pinaghirapan ko for 14 years. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod? O kung sino pa sa inyo, I tell you, lahat ng kalaban ko dito sa isyong ito, lahat ng issue, mga kalaban ko sa isyong ito, don't ever think na habulin nyo ako o ikukulong nyo ako. Dahil malilimutan yung huminga isang gabi. At ikaw, Lisa, hindi ikaw. Ayokong ikaw ang makalimot huminga. Yung bleeding mouth. Yun ang makakalimot huminga para mawalan ka ng kapangyarihan. Alam kong dadayain mo yung eleksyon na to. Kabisado kita, Lisa Marcos. Kilala kita. Nung sinabi mo lang sa akin na may meeting ka sa may-ari ng Smartmatic, and you need 2 technical guys. Nasaan na ba yung technical guys mong kasama? Namatay yung isa. Yung isa nagorgor din. Buti ako, hindi ako lumuhod sa'yo. Hindi ako luluhod sa'yo. I only kneel to my God. The God who protected me. Even until today. Basta, ito ang sasabihin ko talaga sa inyo. Huwag na huwag kayong magplano ng masama sa akin dahil malilimutan yung huminga isang gabi. Including the bleeding mouth. Ay, ikaw, George, hinahamon talaga kita. Magdebate tayo sa ebidensyang ito, sa isyong ito. Tingnan natin how far you can go. Akala ko magaling nga ka ng lalaki. Magaling o magaling mag-operate? Hindi pa tayo tapos. Mga kababayan, one last thing na gusto kong ipaalam sa inyo. Itong pinakikita ko sa inyo, sinubmit ko na po ito sa aking declaration na final po sa United States District Court for the District of Columbia sa kaso pong Smartmatic USA Corporation, Smartmatic Holdings BV, and SGO Corporation Limited, plaintiffs versus Hearing Networks Incorporated, also known or doing business as One American News Network. In civil action number 21-CV-02900-CJN. Itong mga ebidensyang pinakita ko po sa inyo, nakalakip po ito dito. I subjected myself to the laws of the United States of America. Pinapakita ko po sa inyo that I subjected myself to their laws, to the jurisdiction of their courts, para patunayan po na ang pandaraya sa halalan sa Pilipinas ay totoo, dokumentado, hindi fake news. At nung pinirmahan ko po ito, mga kababayan, nung pinirmahan ko po ito at binigay ko po sa abogado ng One American News, sinabi ko po sa kanya, I expect Smartmatic to withdraw from this case. And true enough, 4 months later, mula nang na-file to December 10, 2023, on April 12 or 21 yata yun, 2024, Smartmatic withdrew from the case. Wala po silang na-claim na damages mula sa One American News. Pinapakita ko po sa inyo, mga kababayan, pinapatunayan ko po sa inyo, handa po akong tumistigo sa harap ng American jury. Handa pa akong busisiin ng mga American lawyers in regards this testimony ng pandaraya. Pinapakita ko po sa inyo at nakita nyo po umatras si Smartmatic kasi hindi po nila ako kaya na magdakdak at magbulatlat ng lahat ng ito in front of an American jury. And on December 12, 2024, mga kababayan, gumawa na naman po ako ng isang declaration in the United States District Court for the District of Columbia. In Smartmatic USA Corporation et al., plaintiffs versus, hindi ko lang po muna pangalanan to dahil hindi po ako humingi sa kanya ng permission, but she's a federal prosecutor. Nag-abogado po siya kay President Donald Trump in 2020. Kaya nga po siya kinasuhan ni Smartmatic ng defamation. Defamation po ang kinaso sa kanya. Former federal prosecutor working for U.S. President Donald Trump in the 2020 elections. Civil action number 1:21-CV-02995-CJN.
I think it's the same court. Makikita po ninyo, ito po yung sa One American News. Ito po yung sa kanya mas makapal. Mas makapal po yung sa kanya. Ito yung una, ito yung pangalawa. Mas makapal po ito. Dahil nga, experienced federal prosecutor po siya. So, pinirmahan ko po itong affidavit, declaration na to. And exactly the same kind of evidence na pinakita ko po sa inyo, ito din po nakalakip. For the second time, I subjected myself to the perjury laws of the United States and subjected myself to the jurisdiction of American courts. Again, humingi po ang Smartmatic dito ng jury trial. Handa po akong humarap sa American jury para pag-usapan po yung halalan natin, yung pandaraya ng COMELEC at Smartmatic. Hindi naman po mangyayari na si Smartmatic lang ang mandadaya. Mandadaya yan in cahoots with COMELEC. And that's exactly what's going to happen in these elections. Kailangan nating kalampagin ang COMELEC. Bantayan po natin ang ating boto. Huwag na po tayong let's not allow them to win and win again and again over us. Kasi po, they are an existential threat to our country and our national security. Hindi ako ang threat to national security. Si COMELEC, si Lisa Marcos, ang threat to national security. Again, handa ko itong pag-usapan. That is, if you are brave enough to face me. Because I have shown to you many times, again and again, not only to you, but to the American public and American courts, that I can face my detractors, even the worst ones. Because against the truth, there is no defense. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Muli, sinasabi ko sa mga kalaban ko, don't try to harm me, or hurt me, or plan against me. Dahil may makakalimot sa inyo ng paghinga. Ulit-ulitin ko yan. Sinabi ko na sa inyo, I believe in my heart when I open this discussion, alam na alam kong hindi ito akin. Hindi ko to gawa-gawa. Something greater, more powerful than I am is at work here to liberate the Filipino people. But we cannot put our hopes, everything sa Kanya. Mga kababayan, we have to do our share. Because God will never come down to save us. He will work to save us, but we have to do our share. Ito na yun, yung pagkakataon na to. Ipaglaban po natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, at ang ating kinabukasan. I fought for 14 years without you ever knowing it. Without me expecting anything from you. I just do it because it is my duty as a citizen, as a Filipino, And together, by God's grace and power, we will win. Maraming salamat po sa inyo lahat.